Magandang umaga po mga klase. Welcome po sa ating show na inaabangan. Ang show na pinag-uusapan at kinagigiliwan ng madlang people. Ito ang CN Talk Show. Ating talakayin ngayon ang mga pag-aasang naganap sa panahon ng komunismo at para mauwanaan natin ang lahat ng ito. Nag-iimbita kami ng mga eksperto para sa ating magsusi kung ano-ano ang pangyayari noon. Tawagin na natin ang ating mga panauhin. Sina Jane, Drika, Gabriel at Edwin. Okay, simulan na natin ang pagtitanong sa ating mga eksperto panauhin. Si Mary Grace. Sa inyong pag-aaral na ginagawa at pagsisiyasat, ano nga ba ang dahilan kung bakit may pag-aasang naganap sa panahon ng kolonyalismo? Sa panahon ng mga kolonyalismo, Spanish ang mga gobernador at mga pamumuno, malupit at mahigpit sa kanilang pamumuno sa mga Pilipino. Magbigay kayo ng halimbawa ng kalupitan at paghihigpit ng mga pari at gobernador noon. Noong panahon ng kolonyalismo ay pinatupad ang mataas na buwis sa kapitang paggawa at dominasyon sa Ilocona at malupit na pamamalakad ng mga praile at pinunong Espanyol. Pwede po bang ilahad ninyo kung sino ang unang nag-aklas sa panakop ng Espanyol noon? Ang pag-aarasan nila Lapu-Lapu ng hari ng Mactan laban kay Ferdinand Ferdinand ang kauna-unahang lang pagpapakita ng kondisyon ng mga Pilipino sa panakop ng mga Espanyol. Gabriel. Sa aking pananaliksik, ang pag-aasang isinagawa ng mga Pilipina ay hinahati sa tatlong panganuhing kadahilan. Ito ay politikal, panrelihiyon, at ekonomiko. Talakayin lamang natin ang pag-aasang politikal at panrelihiyon. Ano ang maanig natin sa isyu ng pag-aasang politikal? Sa panahon noon ng kolonyalismo, naging politikal ang pag-aalsa kung saan ang mga dato at marlika ay pinalitan ng mga Espanyol sa pamumuno ng pamayan at ang babaylan ay katulunan ay binangganan din ng kapangyarihan bilang pinangunan ng dahil dito nagsagawa ng pag-aasa ang mga dating nato at babaylan upang mga nilang namunit Ano ang mga pangyayari noong 1774 sa pag-aasa nila Kandula? Pag-aalsa nila Kandola, hindi natupad ang itinanakot ng General na si Miguel Lopez de Legazpi na malibre sa pagbabayad ng buwis at toll ang Kauyadan nila Kandola. Tinanggal ang mga rebellion litang Gido Labares bilang gobernador sa pag-asa ng mga dato ng Pindo noong 1587 to 1588. Ano ang sahi at bunga nito? Laging kawawa ang bunga ng kanilang pag-aasa nila ni Maga, Salaman, Martin, Pangalan, Juan, Banal at Pedro Balinggit na naghangad na mabawi muli ang kanilang kalayaan at karahan maagang natutusan kaya ipinapatay o pinatapon sa ibang bahagi ng bansa ang mga dakit na pinuno. Naging mabilis ang pagpalaganap ng mga Espanyol sa Kristyanismo. Maraming Pilipino ang tumalikod sa kanilang katutubong paniniwala at napaghinyag bilang mga Kristyanismo. Ang pinakilalang halimbawa sa pag-asang ito ay noong 1744, Daguhoy Rebellion. Ang higit na naghalaga saglit na daguhoy ay ang hindi napapahintulot ng isang frailing Jesuit na bigyan ng Kristiyano libing ang kanyang kapatid na constable na namatay sa pagtugis ng isang tulisan.
Dahil dito, hinimok nila Guhoy ang iba pang Buholano na mag-aklas laban sa Espanyol na magalito hanggang 1829. Ano-ano ibang pag-aasang nangyari na isinagawa ng mga katotobo bilang protesto sa Kristyanismo? Pag-aasa ng mga siguro noong 16 Nakat mo? alingkod sa utos ni Gobernador General Francisco de Pio de Guzman at hindi nagtagumpay ang mga Espanyol na sa ilalim ng mga iguro. Kat. 3. Adrian. Ang pag-aalsa ng Bangkaw noong 1621 kung saan pinanunan ni Dato Bangkaw ng Karagara na lumaban sa simbahang Katolika ng Leyte. Hindi natagumpay ang kanilang rebellion at pinunutan niya ulo si Bangkaw. Ano-ano pang ang pag-aasa noong panahon ng kolonyalismo na kinalaman sa panrelihiyon? Ang pag-aasa ng Tambolo noong 1622 kung saan ang pagpatuloy ng mga Buhalaon sa Kristyanismo sa pamumuno ng dating babaylan na si Tambolo. Pag-aalsa ni Tamblot noong 1622 kung saan ang pagpatuloy ng mga Buhalaon sa Kristyanismo sa pamumuno ng dating babaylan na si Tamblot. Isinigawa ito sa unang araw ng pista St. Francis Go! Xavier. Ang pag-aalsa ay nasupil sa pagsapi ng bagong taon ng 1622. 1, 2, 3, ka! Go! Ang pag-alsa ng mga itlog noong 1625 to 1627 na pinamunuan pinangakilala ng Cagayan at Alabagan ng Apayao, pinugutan ng ulo ang dalawang misyonero, Dominican at pinipayat ang mga itlog na magnakaw tulungi sa mga imahinang santo at sunugin ang mga lokal na simbahan bilang protesta sa sapilitang pagbibinyag sa kanilang sa Kristyanismo na noong 1627 sa utos ni Gobernador General Fernando de Silva. Magkita halos. Sus! Atay, uy! Pag-aalsa nila para sa panay noong 1663, ito ay pinagnunahan nila par ang Iloilo na naghahagad ng magtayo ng bagong sangay ng Kristyanismo sa bayan ng Uton kung saan ay kikilalanin siya bilang Diyos na makapangyarihan agad na nasupil at pinagpatay ang mga lumawak ng rebellion. Ang pag-aalsa ng mga magtatangga ng Cagayan noong 1718 pinamunuan ni Francisco Rivera at binigilan niya ang mga katutubo na igigaraw na ipagpatuloy ang pagtangkilik ng Kristyanismo. Nasupil ang pag-aalsang ito. Ang pag-aalsa ni Apolinario de la Cruz layabas noong 1840 hanggang 1841. Ano ang sanhi at bunga nito?
Nagalit si Apolinario dahil tinanggihan siya maghukay at kilalanin ang kanyang samahang Concordia. San Jose Cayosia ang alsa, ang bunga ay dinakip at tinakawan ng kamatayan. Base sa ating patalakay ngayon, kadalasan sa pag-aasa ng panrelihiyon ay hindi na pagtagumpayan ng mga nag-aasay. Yung iba sa kanila ay pinugutan ng ulo, pinatay ang iba at ang iba naman ay pinatapon sa ibang bansa. Ito ay nagpapakita ng kapagkatibay ng pundasyon ng Kristyanismo sa bansa na sinuportahan ng pamahalaan Espanyol na siyang nagpatibay nito. Talaga namang ang dami nating natutunan ngayon. At dito lang natatapos ang aming halakayan. Sa susunod na tagpo ay magbibigay kami ng makatulunang pagtatalakay ulit dito sa CN Show. We are the